Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao. Sa Ebanghelyo ngayon, inihahambing ni Jesus ang kanyang magiging pagkamatay sa krus sa ahas na tanso na itinayo ni Moises sa ilang. Noon, kung sino man ang tumingin sa ahas ay naligtas mula sa kamandag. Ngayon, kung sino man ang titingin sa krus ni Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang pinakabuod ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Ang Diyos ay hindi nananatiling malayo sa ating pagdurusa, kundi pinasan niya ito at binuhat ang ating krus kasama natin. Ang krus ay hindi natanda ng kahihiyan, kundi ng dakilang pag-ibig. Sa gitna ng lahat ng ating daing, reklamo at pagkadapa sa buhay, katulad ng mga Israelita sa ilang, nariyan ang paalala ng Diyos, "Mahal kita." Hindi niya tayo inililigtas sa pamamagitan ng parusa, kundi sa pamamagitan ng pagpapakasakit. Ang tunay na lakas ng Poong Nazareno ay hindi ang anyo ng krus na mabigat, kundi ang pag-ibig na handang dumanas ng lahat para sa atin. Sa araw na ito, tumigil sa harap ng krus at sabihing tahimik, "Panginoon, salamat sa pag-ibig mong hindi nagmamaliw."